Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, sinabi ni Joey na hindi naman ganoon kagaling ang kanyang kakayahan. Nahihiya siya na interesado si Soso sa mga iyon. Bigla na lamang, sumabat ang matandang ito at napatanong kung paano pa niya pakikinggan ang musika ng ibang performers ngayong narinig na niya ang ganoong mga tunog. Pagkatapos nun, tinanong niya si Joey kung ano ang tingin niya kay Soso. Ngunit nalito si Joey sa sandaling ito, at sa kanyang isipan. Nakita na niya ang lahat ng magagandang celebrity sa Korea sa kanyang paningin. Sa totoo lang, medyo mas mataas lang sa karaniwan si Soso. Kaya sinabi ni Joey na kasing ganda si Soso ng kanyang narinig. Kasunod nito, sinabi niya sa matandang ito na aalis na siya sa oras na iyon. Kaya naman agad siyang tinanong ng matandang ito kung pupunta ba siya sa Elder's Court. Direkta namang sinabi ni Joey na oo, dahil sinabi ng kanyang master na maghintay siya roon, kailangan niyang gawin iyon. Ho, dahil ginulo mo ng husto ang isip niya, dapat ay nagpatalo ka na lamang ng isang laban sa kanya. Wika pa ng matandang ito habang tumatawa. Ayon kay Joey, alam na niya ngayon. Sa kasalukuyang panahon, kinagabihan. Habang natutulog na si Juyok, biglang tinawag ni Joey si Jo Chian. Kaya tinanong siya ni Jo Chian kung ano ang problema. Sa isang iglap, tinanong siya ni Joey kung ano ang ginawa nito sa kanyang katawan at kung bakit labis na nagulat ang mga nakatatanda ng pamilyang Namgang. Agad namang ipinaliwanag ni Jo Chian sa kanya na iyon ang kanyang eksklusibong cultivation method. Dagdag pa niya, inukit niya ang Great Heavenly Sword cultivation technique sa katawan ni Joey. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung talaga bang ganoon iyon ka Jose. Ngunit tinanong din siya ni Jo Chian kung anong sagot ba ang inaasahan niya mula rito. Ayon pa kay Joey, dahil ito ay isang bagay na nangyari sa kanyang katawan, tinanong niya ito kung hindi ba dapat niyang malaman kung ano talaga iyon. Dagdag pa ni Joey, labis siyang nag-aalala dahil umiikot iyon ng napakabilis sa mismong sandaling iyon. Ayon naman kay Jo Chian, ngayong nabuksan na ang mga meridian ni Joey, natural lamang na maranasan niya ang acceleration ng internal energy. Pagkatapos ay sinabi ni Jo Chian kay Joey na hindi na kailangang mag-alala. Magagawa ni Joey na makamit ang isang ganap na energy core sa loob lamang ng 3 taon. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung mas makapangyarihan pa ba ang internal energy cultivation technique na iyon kaysa sa Great Heavenly Origin Divine Art na tanging mga patriarch ng Namgang lamang ang maaaring makakaalam. Ngunit tinanong din siya ni Jo Chian kung sino ba siya sa inaakala niya para sa kanya. Dagdag pa ni Jo Chian, kung mayroong anumang divine art na maihahambing sa kanyang Great Heavenly Sword cultivation technique, ito ay ang Mahabrahma divine art ni Hui Neng, ang Taiji divine art ni Sang Feng, at ang Ultimate Origin art ng Martial God. Samantala, ayon naman kay Joey, batay lamang sa antas ng kasikatan, tinanong niya siya kung hindi ba't napakalakas din ng Violet Dawn divine art ng Mount Hua sect o ng Heavenly Demon divine art ng Heavenly Demon Fortress. Ngunit sinabi ni Jo Chian sa kanya na huwag na siyang magsasalita sa kanya muli tungkol sa mababang uri ng martial arts ng demonic faction. Dagdag pa niya, hindi pa niya kailanman narinig ang Violet Dawn divine art. Sinabi rin niya na hindi pa niya iyon kailanman naranasan noon. Kaya tinanong siya ni Joey kung hindi ba umiiral ang Mount Hua sect noong kanyang panahon. Agad din namang sumagot si Jo Chian na umiiral sila. Ngunit sinabi niya na wala silang Violet Dawn divine art. Malamang ay isang bagay iyon na naisip ng kanilang mga inapo. Bukod pa rito, sinabi rin ni Joey, na sa anumang kaso, nangangahulugan iyon na natutunan niya ang isang cultivation technique na kapantay at mas makapangyarihan pa kaysa sa nangungunang 5 Merem divine arts. Pagkatapos nito ay nagpasalamat si Joey kay Jo Chian. Samantala, ayon kay Jo Chian, sa pilitan namang itinanim ang internal energy kay Joey, sinabi rin niya na malapit nang maranasan ni Joey ang mga side effects nito. Kaya hindi na kailangang maging magpasalamat pa si Joey sa kanya. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung ano ang mga side effects. Hindi ba't halata naman iyon? Alam mo ba kung ilang antas ang nilaktawan mo? Wala ka man lang karanasan. Wika naman ni Jo Chian. Dagdag pa niya, kung ganoon lamang kasimple ang divine art, kung gayon lahat sa Jianghu ay nakakuha na sana ng ultimate internal arts.
Ang ginawa ni Jo Qian ay gamitin ang napakalakas na kapangyarihan ng innate core energy ni Joey upang mabuksan ang kanyang mga meridian at sapilitang buksan ang daan para sa Great Heavenly Sword Cultivation Technique. Kung makakaharap ni Joey ang isang martial artist na kapareho ng kanyang antas, matatalo siya sa bawat laban-laban sa kanila. Iyon ang pinakamalaking side effect. Upang malutas ang problemang iyon, kailangan ni Joey na pumunta sa Sword Tomb. Maliban kung maranasan niya ang Sword Tomb, katulad lamang siya ng isang sanggol na nagtataglay ng lakas ng isang matanda. Kaya sinabi ni Joey na kapag natapos na siya sa negosyo sa Hefei, pupunta siya agad sa Sword Tomb. Gayunpaman, sinabi ni Jo Qian sa kanya na mas mabuting pumunta siya roon sa lalong madaling panahon. Lumipas ang gabi, at kinaumagahan, nakiusap ang lalaking nasa kaliwa sa kanyang ama na hayaan na siyang umalis. Ngunit sinabi ng kanyang ama na gamitin niya ang susunod na galaw. Dagdag pa ng lalaking ito, matapos niyang gamitin ang 7-star step upang makapunta sa likuran ng kanyang ama, gagamit siya ng Dragon Surge upang atakihin ang itaas na bahagi ng katawan ng kanyang ama. Sa hindi inaasahan, tumawa lamang ang matandang ito at tinawag pa ang kanyang anak na isang hanggal. Dahil ayon sa kanya, kung iisipin na lamang na gagamitin ng kanyang anak ang kombinasyong iyon sa lahat ng bagay. Iyon ang dahilan kung bakit nananatili siya sa kanyang antas. Dagdag pa ng matandang ito, gagamitin niya ang 7-star step upang maiwasan ang lahat ng atake ng kanyang anak at pagkatapos ay gagamit ng Heaven Ascension Strike upang hiwain ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, tinanong niya siya kung kumusta iyon. Kaagad, sinabi ng lalaking ito na natalo siya. Oo, ganito dapat ito. Tama, natural lamang na ako ang manalo, tama. Sambit naman ng matandang ito. Ayon pa sa lalaking ito, hindi na niya kaya pa. Sinabi rin niya na aalis na talaga siya sa sandaling iyon. 2 araw na mula nang huli niyang makita ang sarili niyang mga anak. Gayunpaman, sinabi ng matandang ito na ginamit ng batang iyon ang Heaven Ascension Strike na parang Celestial Lunar Strike ng kanilang pamilya. Gumagamit iyon ng pagiging hindi mahuhulaan ng variation moves at mga hindi pangkaraniwang galaw. Dagdag pa sa matandang ito, naisip niya kung paano gamitin ang bigat ng isang tao laban sa sarili nito. Iyon ang ginawa niya. Gayunpaman, tinanong ng lalaking ito ang kanyang ama kung sino ba ang gumagamit ng Free Element Sword Technique. Sino nga ba siya? Ang taong naging dahilan kung bakit nahumaling ang kanyang ama sa 3-element sword technique. Sa isang iglap, sinabi ng matandang ito na isa iyon sa mga disipulong kamakailan lamang niyang tinanggap. Kaya naman nalito ang lalaking ito sa sandaling iyon. Bilang karagdagan sa matandang ito, 13 sunod-sunod na pagkatalo. Hindi niya ito natalo kahit isang beses man lamang. Bilang resulta, nagulat ang lalaking ito at hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ama. Tinanong pa niya ito kung tumanggap ba ito ng isang disipulo, na kasing lakas ng isa sa 7 martial thrones. 7 martial thrones, utot mo. Kikilos ba ako ng ganito kung natalo ako sa isang taong ganoon kalakas? Wika naman ng matandang ito. Sinabi rin niya na wala pang 20 taong gulang ang lalaking iyon. Ngunit hindi pa rin naniwala ang lalaking ito sa kanyang ama. Tinanong pa niya ito kung nagsisinungaling lamang ba ito. Kaya sinabi ng kanyang ama na sumusumpa siya sa espadang iyon. Pagkatapos nun, tinanong niya ang kanyang ama kung nasaan ito sa mismong sandaling iyon. Agad namang sumagot ang matandang ito na malamang ay nasa Elder's Court siya. Pagkalipas ng 15 araw, kumalat sa buong lugar na ito ang balita na tinalo ni Joey ang Sword Saint. Subalit, marami sa kanila ang nagalit kay Joey. Kaya naman nalito si Joey kung may nagawa ba siyang mali. Gayunpaman, dumating ang Sword Saint sa lugar. Sa isang iglap, tinanong niya si Joey kung marami ba itong naging paghahanda. Ngunit napatanong lamang si Joey kung ano ba ang dapat paghandaan. Pagkatapos ay sinabi ni Joey na naghihintay lamang siya rito. Kasunod nito, tinanong siya ng Sword Saint kung ayos lamang ba na siya ang unang umatake. Agad namang sumang-ayon si Joey sa kanya. Sa kabilang banda, nagtaka ang mga manunood kung bakit nais maunang umatake ng Sword Saint. Gayunpaman, sinabi ni Joey na bago iyon, mayroon siyang gusto. Agad namang nilinaw sa kanya ng Sword Saint kung sinasabi ba niyang gusto niya ng may taya. Kaagad, sinabi ni Joey na kung ganoon ang paraan ng matanda rito,
Sa tingin niya ay maaari nilang sabihin iyon. Samantala, tinanong ng Sword Saint si Joey kung ano ang gusto niya. Bigla-bigla, hinawakan ni Joey ang kanyang aklat. At habang nakatitig dito ang matandang ito, tinanong niya si Joey kung hindi ba iyon mapa ng Hafei. Tinanong din niya siya kung ano ang mga tuldok na iyon. Kaya naman ipinaliwanag ni Joey sa kanya na ang mga pula ay mga lugar na nais niyang pagtayuan ng mga in. Mga in, isa kang mangangalakal, gulat na wika ng Sword Saint na ito. Dagdag pa niya, kung matatalo siya, hihilingin niya sa Inner Court Master na ibigay kay Joey ang Heavenly Sword Clap. Ngunit sinabi niya na kung siya ang mananalo, kung gayon ay papalitan ni Joey ang kanyang apelyido at magiging direktang inapo ng kanyang pamilya. Kaagad, sumang-ayon si Joey nang walang anumang pag-aalinlangan. Tinanong pa niya ang Sword Saint na ito kung may kasunduan na sila. Sa kabilang banda, nagalit si Jo Qian. Tinawag pa niya ang matandang ito na isang mayabang at bastos na tao. Iniisip niya kung paano ito nang ahas na subukang palitan ang apelyido ni Joey. Dagdag pa ni Jo Qian, ipapakita niya rito na tunay ng may langit na mas mataas pa kaysa sa mga langit na nakikita nito. Sa puntong ito, nagsimula na ang tunggalian. Sinabi ng Sword Saint na gagamitin niya ang 7-star step upang makapunta sa likuran ni Joey. Gayunpaman, ayon sa mga lalaking ito, mukha itong isang guidance duel. Dagdag kaalaman mga lords, ang guidance duel ay isang tunggalian na nakatuon sa pagsasanay o paggabay. Balik tayo sa tunggalian. Sinabi ni Joey na gagamit siya ng 80% ng kanyang enerhiya upang makapunta sa likuran nito at gagamitin ang Mountain Splitting Slash upang atakihin ang life gate acupoint ng matanda. Dagdag pa ni Joey, iiwasan niya iyon at gagamit siya ng Heaven Splitting Slash. Sa kasong iyon, gagamitin niya ang Second Heavenly Path upang harangan ang Rear Brain Acupoint at Energy Vessel Acupoint ng matanda. Samantala, sa isip ng matandang ito, hinaronggan ni Joey ang lahat ng kanyang galaw sa pag-iwas. Gayunpaman, sinabi ni Joey sa kanya na halos 7 minuto na ang lumipas. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung alam ba nito ang mga patakaran ng isang hypothetical duel. Ang nakakagulat, sinabi ng Sword Saint na ito na bibilisan niya ang kanyang galaw. Pupunta siya sa kabaligtarang direksyon at gagamitin ang bilis na iyon upang makalabas sa pag-atake ni Joey. Sa kabilang banda, sinabi ng mga manunood na ito na gumawa ang kanilang master ng isang kamangha-manghang galaw. Ngunit sinabi ni Joey na matapos makahabol gamit ang 80% ng kanyang enerhiya, ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya upang magsagawa ng sunod-sunod na footwork. Pagkatapos ay pumwesto siya sa likuran nito at gumamit ng Soaring Eagle Surge upang tapusin ang laban. Ayon sa Sword Saint na ito, masyadong malaki ang agwat ng kanilang kakayahan. Bigla na lamang, sinabi ng Sword Saint na ito kay Joey na natalo siya. Sinabi rin niya na ituturing nila iyon bilang panalo ni Joey. Ngunit tinanong niya ito kung maaari pa ba silang magkaroon ng ilan pang laban. Agad namang sumagot si Joey ng siyempre. Sa kabilang banda, ayon sa manunood na nasa kanan, para bang hinihiling na niya ngayon sa bata na turuan siya. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimula muli ang tunggalian. Sa hindi inaasahan, natigilan ang Sword Saint dahil ayon sa kanya. Si Joey ay parang isang napakalaking bundok. Sa harap ng isang napakalaking bundok, walang silbi ang kanyang sword arts. Subalit ang nakakagulat, napalibutan ng asul na aura ang katawan ng matanda. Kaya naman talagang nagulat ang lalaking ito at naisip niya kung nakamit ba ng kanyang ama ang enlightenment. Sa isang iglap, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na protektahan ang Sword Immortal. Sa isip ni Joey, napakapilit niya talaga. Pagkaraan ng ilang panahon, nagising na ang matandang ito, at naging mas makapangyarihan siya. Gayunpaman, tinanong ng lalaking ito ang kanyang ama kung nakamit ba nito ang dakilang enlightenment. Ngunit biglang sinabi ng matandang ito, Boundless Heavenly Sword Technique. Naunawaan niya hanggang sa ikatlong galaw ng huling bahagi nito. Gayunpaman, binabati siya ng mga taong nasa paligid niya. Sa isipan ni Joey, kung iisipin na nakamit nito ang enlightenment sa gitna ng isang hypothetical duel. Bigla na lamang, sinabi ng matandang ito na dapat siya na ang tumatawag kay Joey bilang kanyang master. Alinsunod kay Joey, tinanong niya ang matanda kung hindi ba nito nakalimutan ang Heavenly Sword Clap.
Kaya naman sinabi ng matandang ito na magagawa ni Joey ang anumang nais niya sa pangalan ng pamilyang Namgang. Ipapaalam ng matandang ito iyon sa Inner Court Master. Bilang karagdagan sa matandang ito, sinabi niya na hindi niya iyon maintindihan. Hindi pa siya kailanman nakakita ng isang martial arts genius na katulad ni Joey sa buong buhay niya. Kaya tinanong niya ito kung talaga bang magiging isang mangangalakal lamang ito. Ngunit sinabi ni Joey na huwag nitong sabihin iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi maaaring matuto ng martial arts ang isang tao kung walang pagkain sa mesa. Kasunod nito, sinabi ni Joey na pupunta na siya sa inner court. Bukod pa rito, tinanong ng matandang ito si Joey kung naghahanda na ba siyang umalis. Agad namang sumagot si Joey ng oo dahil marami pa siyang kailangang gawin. Gayunpaman, tinanong niya ito kung maaari bang tanggapin ang kanyang kapatid bilang isang mandirigma ng kanilang pamilya. Dagdag pa ni Joey, hindi niya alam ang tungkol sa potensyal nito ngunit talagang masigasig ito sa mga espada at sa Jianghu. Sa isang iglap, tinawag ng matandang ito ang Asher Dragon Squad Captain. Pagkatapos ay inutusan niya ito na tanggapin si Ju Yok sa Asher Dragon Squad at gabayan ito. Agad namang sinunod ng mandirigmang ito ang utos ng kanyang master. Bilang resulta, naluha si Ju Yok sa sandaling ito. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung natupad na ba niya ang kanyang hiling. Bilang karagdagan, sinabi niya sa kanyang kapatid na maaaring hindi sila magkita sa loob ng ilang taon. Kaya naman tinanong niya si Ju Yok kung tama ba siya na kaya nitong maayos na mamuhay nang wala siya. Direkta namang sinabi ni Ju Yok na oo. Sinabi rin ni Joey sa kanyang kapatid na huwag kalimutang bisitahin paminsan-minsan ang kanilang pandayan upang makita kung kumusta ang kanilang mga magulang. Siyempre naman, sagot naman ni Jo Yok. Pagkatapos ay tinanong niya si Joey kung saan ito pupunta. Ngunit sinabi lamang nito na sasabihin niya iyon sa kanya mamaya. Sa sandaling ito, maraming tao ang naghihintay kay Joey sa labas ng pasilidad at hinihiling sa kanya na magkaroon din ng hypothetical duel kasama sila dahil nais din nilang matuto mula sa kanya. Ngunit lumakad lamang si Joey palayo nang walang sinasabi kahit isang salita. Samantala, sa puntong ito, sa lugar ni Joey, nakangiti si Manager Lee at sa kanyang isipan, si Joey ang isang pambihirang tao mula pa sa simula. Naalala rin ni Manager Lee ang panahong sinabi sa kanya ni Joey na sigurado siyang hindi nito mapapakilos ang kanyang puso gamit ang pera. Ngunit hiniling ni Joey na hayaan siya ang muling magpatibok ng pusong iyon. Gayunpaman, nalito si Manager Lee kung ano ang sinasabi ni Joey. Kaya sinabi ni Joey sa kanya na ang pamilyang Ju ay isang pandayan. Sa hindi inaasahan, dumating si Joey sa lugar at agad na tinanong si Manager Lee kung maayos ba ito. Pagkatapos nun, ipinakita niya rito ang Heavenly Sword Plaque. Kaya sinabi ni Manager Lee na kailangan nilang magtayo ng isang ingot smithy. Ngunit sinabi ni Joey na hindi pa iyon ang lahat. Weapon Trading Plaque. Sa wakas ay maaari na tayong makipagkalakalan ng mga armas. Sambit ni Manager Lee. Ayon kay Joey, nakipagkita na siya kay Magistrate Bang. Sa loob ng isang buwan, dapat ay may humigit kumulang 4 na batch ng mga car itong may kargang iron ore na darating. Personal na ipinahiram ni Magistrate Bang sa kanila ang mga car itong iyon. Pagkatapos nito, tinanong ni Manager Lee si Joey kung hindi ba sapat ang kanilang perang panglakbay upang mabili ang mga iron ore na iyon. Kaya sinabi ni Joey sa kanya na hiniling ni Magistrate Bang na bayaran na lamang nila ng paunti-unti ang pera. Pinakamahusay na pandayan ng Anhui, sinabi rin ni Joey na gagawin niyang isang kaharian ng bakal ang Anhui. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Manager Lee na talagang nagawa iyon ni Joey. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung ano ba ang kanyang sinasabi. Dahil ayon kay Joey, simula pa lamang iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Joey sa kanya na ipaubaya na lamang sa kanyang ama ang pagtatatag ng ingot smithy. Magagawa nito iyon ng mahusay. Dagdag pa ni Joey, ang paggawa ng mga armas. Itatatag nila iyon sa pangalang Weapon Mountain Pavilion. Iiwan ni Joey kay Manager Lee ang pamamahala sa paglalaan ng mga tauhan. Bukod pa rito, sinabi ni Manager Lee na sa bilis ng produksyon ng kanilang pandayan, madali silang makagagawa ng daan-daang espada sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ay tinanong niya si Joey kung tama ba siya na wala namang lugar na kayang tumanggap ng lahat ng iyon.
Kaya sinabi ni Joey sa kanya na iyon ay isang sulat kamay na liham mula kay Magistrate Bang para sa Great General Division. Dagdag pa ni Joey, iniisip niyang magpadala sa militar ng isang armas na maaari nilang gamitin ng libre. Ang militar, ng libre, gulat na wika ni Manager Lee. Agad namang sinabi ni Joey sa kanya na ang puso ng Great General na si Sia Haomayong ay hindi mapapakilos ng isang prototype lamang. Kailangan nilang gumawa ng isang armas na makakapagpahanga sa lahat ng mga master ng pandayan. Hanggang sa magawa nila iyon, sinabi niya kay Manager Lee na tiyaking huwag silang padadalhan ng kahit anong armas. At kailangan nila ng isang independenteng merchant association na bibili lamang ng mga bagay na ginagawa ng kanilang pandayan. Gayunpaman, tinanong siya ni Manager Lee kung wala na ba ang Fire Dragon Merchant Association para doon. Agad namang sumagot si Joey at sinabi na isang independenteng merchant association. Nilinaw ni Joey kay Manager Lee na ang tinutukoy niya ay ang sarili nilang merchant association. Dahil dito, talagang nagulantang si Manager Lee sa kanyang narinig. Tinanong pa niya muli si Joey kung sinasabi ba nitong gagawa siya ng isang merchant association. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan like ang bidyong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.